Hi, hello, good morning, good evening, good night. This is your brother man. Hopefully you good in good situation. Take care and God bless. We have a Bible study for today. It's important because it's Word of God. Let's open our Bible in the book of 1 John chapter 2 verse 4. It's about obedience to God. Uh, 1 John 2 verse 4. English version. He that said, I know him, and keep not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Amen. Those who those people are said that they know God and they know Jesus or they know the Messiah, but they don't obey his commandments in the Bible from Genesis to Deuteronomy, or the Torah, or also the Ten Commandments and all his law, especially the two greatest commandments, love God and love your neighbor as yourself, is a liar if they don't obey it, and they don't obey it, they are liar. Tagalog version, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Amen. Ay isang sinungaling, sabi ng Panginoon. Hindi ko sinabi, kundi sinabi ng Diyos o sinabi ng Word of God. Sabi nga ay sundin ang kanyang mga utos. Ang Torah ay utos niya. Mahalaga at ang Ten Commandments ay kabilang sa Torah. At ang dalawang utos, love God and love his neighbor as yourself, or love one another. Ito ang kanyang utos, ang Torah. Let's open our book in Exodus chapter 20 verse 1 to 17. English version. I am the Lord your God, which have brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. 3. You shall know other gods before me. 4. You shall not make unto you any graven image of any likeness of anything that is heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. 5. You shall not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord God, I am a jealous God, visiting iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. 6. And showing mercy to those thousands of them that love me and keep my commandments. 7. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold his goodness that taken his name in vain. 8. Remember the Sabbath day to keep it holy.
Amen. Sabbath day is Saturday or Sunday. It's a Sabbath. And 6 days shall labor and do all the work. Or it means if your day off, that called is Sabbath. And if your day off, you should go to the house of the Lord to pray and serve Him. That's the meaning of Sabbath, and keep it holy. And 6 days you shall labor and do all your work. 10. But the seventh day is Sabbath of the Lord thy God. If you shall not do any work, thou shalt not son nor daughter or manservant, that's cattle, nor the stranger that is within your gates. 11. For in 6 days the Lord made heaven and earth and the sea and all of them. It's rested the seventh day. Wherefore the Lord bless the Sabbath day and hallow it. Yeah, I explained it. When it's your day off, that's your Sabbath day. You should go to the temple of God to worship and praise and thanks God. 12. Honor your father and your mother, that the days of may belong upon the land which the Lord your God given you. Yeah, amen. Respect or honor your father and your mother, your parents, so that God will give you a long life. 13. You shall not kill. 14. You shall not commit adultery. You shall not steal. 16. You shall not bear false witness against your neighbor. 17. You shall not covet your neighbor's wife or house. You shall not covet your neighbor's wife, nor manservant or manservant, nor his ox or his ass, or his thing that is your neighbor. Amen. Itong Exodus 20 to 1 to 17 ay Torah or Law of Moses, Law of God. Pag sabi nga sa 1 John chapter 2 verse 4 na sinabi ko kanina, o sinabi ng Diyos kanina, sinabi ng Diyos kanina sa 1 John chapter 2 verse 4 na kung ang sino man ang sinasabi mo, kilala mo ang Panginoon, pero hindi natin pag hindi naman natin tinutupad ang kanyang mga utos na yan, ito nasa Exodus, nasa Torah ay tayo ay isang sinungaling. Yun po ang katotohanan. Kaya magising na po tayo. Sundin natin ang batas ng Diyos na batas ni Moses. Amen. Deuteronomy chapter 6. Yeah. Yun. Tagalog version, yun nga. Sabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Egypto sa buhay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko, sabi ng Panginoon. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man o anumang anyong nasa taas o nasa baba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Yan, huwag tayong gagawa o sasamba sa rebulto. Yan ang utos ng Diyos, ang kanyang Torah. Huwag mong yuyukuran sila at palungkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na nagbughuin, na aking dinadalo ang talampasalan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa 4 na salit-saling lahi ng mga napuput sa akin. 6. Ipagpakitaan ko ng kawan ng libu-libong umibig at mutupad sa aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi ari ng Panginoon walang sala ang bumabanggit sa kanyang pangalan ng walang kabuluhan. 8. Alain mo ang araw ng Sabat upang ipagilin. Sabat ay 7 days. Ito ay ang
Sabado or Linggo. Or kung ano man, di ba, basta pagkatapos ng trabaho mo, day off mo, yun ang Sabbath day na binigay sa'yo ng Diyos. Dapat yun, ang day off mo, dun ka pumunta sa bahay purihan ng Panginoon. Whether man it's Martes or Sabado o Friday, kung yun ang day off mo, mag-pray ka kung wala ka, hindi ka naman makapunta sa church, no? O kaya, kung ikaw ay Hudyo, kung hindi ka man makapunta sa church, sa synagogue, ay mag-pray ka sa Diyos ng isang araw. Ayon dun sa, kung kunwari ang day off mo is Friday or Martes, dun ka magdadasal ng one day, magpuri at magpasalamat sa Diyos dun ka, sa araw na yun. Tapos, 6 na araw gagawa ka ng iyong gawain. Yun nga, yung sinabi ko. 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos na araw. Sapagat 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ng lupa at lahat ng dagat, lahat ng anupat pinagpala ng Panginoon ng araw ng Sabat at nagkabanal. 12. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong araw ng tumagal sa ibabaw ng lupa ibabagay sa'yo ng Panginoon mong Diyos. Amen. Respect mo ang iyong magulang para ang buhay mo ay humaba pa. Kung wala ka namang magulang, patay na sila. For example, kahit ibang tao, irespeto mo. Yun. 13. Huwag mo kang papatay. Huwag kang mamangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibigtang sa iyong mga kapwa. Huwag mong iimbutin ang bagay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Kanyang aliping lalaki o babae, ni kanyang baka, ni kanyang asno, o ni anumang bagay ng iyong kapwa. Yan ang Torah ng Panginoon. Dapat, sabi nga, dapat tayong tuparin ang mga bagay na ito na utos ng Panginoon, sapagkat ito ay sabi ng 1 John chapter 2 verse 4, pag hindi mo tinutupad o hindi mo ino-obey ang utos ng Panginoon, ikaw ay magiging sinungaling. Move on to Deuteronomy for validity. Para makasabihin yung gawa-gawa ko lang to o salita ko lang. Hindi, salita ng Diyos to. At ang salita ng Diyos ay Diyos. Deuteronomy 6. Kaya ang mga kapatid nating mga Hudyo ay stricto sila. Ino-obey nila ang salita ng Diyos mula pa ng una. Kasi ayaw nilang malabag ito, sapagkat ayaw nilang maging sinungaling. Kaya nga, kahit ang ating Panginoon Jesus ay Hudyo rin naman at inobey niya. Nagbigay siya ng example para i-obey ang batas ni Moses o ang Torah, ang utos ng Panginoon Diyos na kataas-taasan sa lahat. Yun nga, sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, English version muna. Thou shalt love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. Yeah, yun. Love the Lord your God. This is the commandments of God. Yeah. And 5, Tagalog version, sa iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at iyong buong kaluluwa at ng buong lakas. Yun yung summarize ng Torah ng Panginoon. Nandun sa Exodus chapter 20, sa Law 1 to 4. Yun. And let's move to the other book, John chapter 13 verse 34. A new commandment I give unto you, that you love one another as I loved you, that you also love one another. Yeah.
a new commandment doesn't mean he will he will delete or he will delete or remove the old commandment, but it means he give another commandment continued by the old commandment, because the old commandment, when you disobeyed it, there's a law of God there, that or command that God, that if you don't go to the temple of God or synagogue or church in Sunday or Saturday or in the Sabbath day, God will kill you. But here, he renewed the covenant or commandment, so that people will understand his commandment. That this one, 34, a new commandment I'll give unto you, you love one another and have loved you, that's also love one another. Yeah. Tagalog version, isang bagong utos ang sa inyo'y ibibigay ko, na kayo mag-ibigan sa isa't isa, at kung paanong kayo mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Yeah, yun. Yes, yun. Sabi niya, love one another. That's the new commandment. But doesn't mean hindi i-remove na ng Diyos ang kanyang utos, sapagkat ang utos niya ay sagrado. Ang Torah ay sagrado, hindi niya yun binura. Sapagkat kung binura niya yun, hindi niya yun tutuparin. Hindi siya magkakatawang tao, at hindi niya yun tutuparin na magiging Hudyo siya. Hindi. Kailangan daw yun yung i-obey ang Old Testament. Hindi lang yung Old Testament, pati. Dahil ang Old Testament, doon ang foundation ng lahat ng believers sa Diyos. Kung sinasabi mong Kristiyano ka or at Hudyo ka, pero hindi ka nag-obey sa Old Testament, tsaka dahil ay isa kang sinungaling, sabi nga 1 John chapter 2 verse 4, sapagkat ang utos ng Diyos ay sagrado, at kung ikaw ay sinasabi mong kilala mo ang Diyos pero hindi mo tinutupad ang kanyang utos, ay isa kang sinungaling. Basahin niyo ang 1 John chapter 2 verse 4. Yeah, let's go down in Proverbs chapter 4 verse 2. English version muna. For I give you good doctrine, forsake you not my law. For I give you a good doctrine, do not forsake my law. Yeah. Sa Tagalog version, yeah. English version said this: For I give you good doctrine, do not forsake my law. He said, do not forget my law, or don't disobey my law. Tagalog version, sapagkat bibigay ko kayo ng mabuting aral, huwag ninyong bayaan ang aking kautusan. Sabi niya, wag nating bayaan ang kanyang utusan. Tayo'y sumunod sa kanyang Torah o utos. Si Pablo ay minsan hindi naman siya tunay na tagasunod, sapagkat meron siyang verse dito sa Bible, sa New Testament. Sabi niya, dinidisregard niya yung utos ng Panginoon. Kaya yun nung binulag siya, di ba? Binulag siya dahil yun, dinisregard niya yung utos ng Panginoon. Tapos pumatay siya ng mga tao na Hudyo yung pinatay niya. Mga Hudyo, kapwa niya Hudyo. Kaya yun, pinarusahan siya ng Diyos kasi dinisregard niya yung utos ng Diyos. Kaya yun, nung nanumbalik siya sa utos ng Diyos sa Torah,
yun, naging Hudyo siya. Pinalitan yung pangalan niya. Kasi hintil pala siya dati. Ano siya, kung hintil ka, kasi kung Hudyo ka, papalitan yung pangalan mo ng bagong pangalan. Di ba Saul yung pangalan niya dati? Pinalitan ng Panginoon ng Paul kasi nga Hudyo na siya. Nung Hudyo na siya. Yun. Kasi sinungaling nga siya dati. Sabi niya, isa siyang isa siyang makadiyos pero hindi niya naman tinutupad yung Torah. Kaya siya siyang sinungaling. Kaya she's a liar because he didn't obey the Torah before. And then when the Messiah, Jesus Christ or Yeshua, meet the Apostle Paul, get blind, and then he gave him a disease, and that's why he changed his life and he converted to Judaism and be a godly person. Amen. God bless. God told us to do not wag nating i-disregard ang kanyang utos sapagkat ito ay banal. Ito ay part ng Word of God, kaya ito ay Diyos. Sabi sa John 1:1, the Word of God is made flesh and dwelt among us, and the Word of God is God. Amen. God bless, and tapos na ang ating live Bible study. Special shout out to SR Family Vlogs, JCS Coins Collectibles 9885, Al of Leda 6967, KD35 Vlog, Silver Dad Knows, Money Collector, Lakbay ni Kikay, Dong Pasyo Vlogs. Shout out to my wife, Sailani Kawili Gumayon. Shout out also to Her So-Called Life, Angela Faith Omana, Yahweh and the Torah, Nora Sevet, Silver Dragons, Man Plus River, Jason Kauyaw, Sangkay Janjan, Ian Akda, Dekada TV, Scrapping Adventures, Lapid Judaism, special shout out to Lapid Judaism, John Christopher Robles, Trax NYC Diamond and Jewelry, and special shout out to Boss Toyo, special shout out to Silver Stacker Cracker, special shout out to Team Samurai X1. God bless all of my subscribers and viewers. Amen.